Pagka walang Diyos, walang pagkabuhay na maguli, walang judgment, walang anghel, walang paghuhukom. Do you mean to say na yung isang babae na inosente, ni-rape, pagkatapos na rapein, tinagtad, ipinakain sa aso? Ano, ganun na lang yon? She died in vain because of cruelty and injustice of another person living. Tapos na, ganun na lang yon. Pagka ganun lalabas, ay talagang walang kwenta ang buhay sa mundo. Kasi maraming naaapi. Marami sa atin kapos. Marami naman sobra-sobra because of their greed. Sabi nga nung kawikaang natatandaan ko nung araw sa English, the earth has enough for man's need, but not enough for man's greed. Ang mundo ay may kakayahan mag-supply ng kailangan ng tao, pero hindi kayang isupply ng mundo ang lahat ng kasakiman ng tao. Kaya ang resulta, maraming nagugutom, maraming naaapi, maraming napapariwara, pinagsasamantalahan. Ganun na lang ba ang buhay? Merong isang batang iniwan sa basurahan, itinapo ng nanganak sa kanya. Ganun na lang yon, wala na kayang paghuhukom. Pagka ganun na walang pagkabuhay na maguli, para magkaroon ng paghuhukom, para magsulit ang tao, lalabas walang kwenta lahat ng nangyayari sa buhay. Ang sabi ni Pablo doon sa unang Korinto, Kapitulo 15, at ang bersikulo ay 32. Pakinggan niyo. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganit ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo, yamang bukas tayo'y mga mamatay. Yan. Kung ang patay hindi na binubuhay, kakain ka na lang at iinom, bukas mamamatay ka rin lang Pero sabi ni Pablo, nakipagbaka ang wika ako sa Efeso laban sa mga ganit ayon sa kaugalian ng tao. Ano ang papakinabangit ko na nakipagbaka ako, nilabanan niya yung mali, nilabanan niya yung mga advocates ng Diyos-Diyusan sa Efeso, nakipaglaban siya dun sa mga asosasyon ng manggagawa ng Diyos-Diyusan sa Efeso. Baliwala lang yung ginawa ko kung walang pagkabuhay na magmuli, sabi ni Pablo. Ano pakinabang nun? Baliwala lang yung ginawa kong pagtitiis sa pangangaral ng totoo, pagsasabi ng aral. Kung ang patay hindi na muli pang binubuhay, sabi ni Pablo, kumain na lang tayo at uminom sapagkat mamatay din lang tayo. Pero ang sabi niya, kung walang pagkabuhay na maguli, lalabas si Kristo na matay na walang kabuluhan, at ang pananampalataya ninyo walang kabuluhan. Yan sa 15:13. Katapwatan ng walang pagkabuhay na maguli ng mga patay ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Magiging baliwala lahat Kasi kung wala ng pagkabuhay na maguli, kung wala nang justice, yung paghuhukom, wala nang kwenta lahat. Ang mga taong wala namang natikmang sarap at ginhawa sa buhay. Ang napakasarap lang ng buhay, yung mga may eroplano, may yate, may mga sports car, tapos nabubuhay sa mansion. Sa lahat ng syudad sa mundo, meron siyang mansion. No?
Yun ang nag-enjoy sa buhay. Pero a great majority of humanity, hindi ganun. Actually, sa buong mundo ngayon, more or less, 15 pamilya lang ang may-ari ng majority ng lahat ng wealth ng mundo. Imagine nyo, sa buong mundo, halos 15 pamilya lang ang may-ari ng halos lahat ng bagay. Ngayon, pagka gano'n ang buhay sa mundo, lalabas, ay parang maraming api, parang awa-awa ang marami. Merong pagkabuhay na maguli. At pagka may pagkabuhay na maguli, ang ibig sabihin, talagang merong buhay na may espiritu ng buhay na nagbibigay ng buhay. At yun ang hindi pinaniniwalaan yun ng mga Saduseo. Hindi sila naniniwala sa anghel, hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli, hindi rin sila naniniwala sa espiritu. Pero yung mga Pariseo, naniniwala sila sa pagkabuhay na maguli, naniniwala sila sa espiritu, naniniwala sila sa anghel. Meron talagang anghel, meron talagang espiritu, at meron talagang pagkabuhay na maguli.